Dinig na dinig ni Laura ang mga ungol sa loob ng kwarto nila ng asawang si Cedric pagdating niya ng bahay. Napatulo na lamang ang masaganang luha sa mga mata sa nakita. Kilalang kilala niya ang likod ng lalaking nakatalikod, na walang saplot at abalang nagpapakasarap sa ibabaw ng isang babae. Agad na palitan ng galit ang nararamdaman niya. Naikuyom ni Laura ang kamao. Ang sakit ng nadarama niya sa nakikita. Tila siya pinagsakluban ng langit. Ang mahal niyang asawa na si Dr. Cedric Valdez ay may kasamang ibang babae sa kama. Napapaungol pa ang babae habang patuloy na ginagawa ang bagay na iyon. Ilang buwan na silang kasal ni Cedric, pero hindi man lamang ito nagawa ni Cedric sa kanya. Ang walang yang lalaking to, mga hayop, baboy! Sunod-sunod ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Laura. Tila hinihiwa ang puso niya na nilagyan pa ng suka at asin sa sakit. Gustong-gustong sugurin ni Laura ang asawa. Sa dami ng kwarto na pagdadalhan nito ng kanyang babae, sa kwarto pa talaga nila, sa mismong kama pa nila, at sa bedsheet pa talaga na siya ang bumili. Sa mamahaling bedsheet na pinaliguan niya ng kanyang paborito at mamahaling pabango. Lintik, nag-abala pa talaga siyang bumili ng bagong bedsheet, unan at kumot sa sahod niya sa hospital. Tapos ibang babae lang pala ang paliligayahin ni Cedric sa ibabaw ng kama nila. Napatakip na lamang ng bibig si Laura habang tahimik na lumuluha na pinapanood ang lalaking naging dahilan ng pag-ikot ng mundo niya simula pa man noon. Ilang taon niyang pangarap si Cedric. Ilang taon ba? Bata pa lang siya, humahanga na siya sa among doktor. Si Cedric ay anak ni Mrs. Amelia Valdez na may-ari ng hospital na pinagtatrabahuhan ng ina. Palagi siyang kasama ng ina sa hospital at doon niya unang nakita at minahal si Cedric. Minahal ng batang puso ni Laura. Naikuyom niya ang kamao at huminga ng malalim. Ang walang yang Laika na yun. Lagi na lang umiepal sa love story namin ni Cedric. Hindi ba pwede, Lord, na wala na lang kay Laika? Pinahid niya ang mga luha at nilakasan ng loob na pumasok sa kwarto sa kasagsagan ng sarap na nadarama ng dalawang nilalang. Istorbo na kung istorbo. Wala naman siyang pakialam. Ouch! Hiyaw ni Laika matapos sampasin ni Laura ng walis sa likuran. What the? Inis naman si Cedric na hinila si Laika sa ilalim ng kumot. Anong problema mo? Sigaw pa ng magaling niyang asawa. Ikaw lang naman ang problema ko. Kayong dalawa. Cedric, asawa mo ko, kabit mo yan. Tapos dinadala mo rito sa loob ng kwarto natin. Hilam na sa luha ang mga mata ni Laura habang nakatitig kay Cedric. Napatawa naman ng lalaki. Ano namang pakailan mo? Hoy, baka nakalimutan mong kasalanan mo kung bakit ako iniwan ni Laika ng ilang buwan. Heto na naman po sila sa walang katapusang sisihan sa isang kasalanan na hindi alam ni Laura kung paanong nangyari. Nagising siyang nagtagumpay na angkinin si Cedric. Nahuli sila ni Laika at naghiwalay ang dalawa. Inalok siya ng kasal ni Cedric na sa katangahan, tinanggap niya at pagkatapos, tumira siya sa isang impyernong buhay na kasama si Cedric at ang ina nitong si Amelia. Oo, kasalanan ko, Cedric. Kasalanan kong mahalin ka. Pero ano tong ginagawa niyo ni Laika? Napatawa si Laika. Ini-enjoy ang isa't isa. Ano pa nga ba? Napatitig siya sa babaeng nakangiti lamang na tila batuwang-tuwa na nakikitang nasasaktan siya. Inis na inis pa naman siya sa babaeng ito. Nang nakaraan ang niluto niyang sinigang sa miso para kay Cedric, ito din ang kumain. Nag-effort pa man din siya para lang maipagluto ang lalaki ng paborito nitong ulam. Kahit na hindi siya ganun kagaling magluto, nagpatulong siya sa katulong na si Aling Pilar. Hindi siya sanay na magluto kasi kahit mahirap lang siya, prinsesa siyang ituring ng dakila niyang ina. Hindi pa nga nawawala ang mga paso niya sa kamay. Dinagdagan pa ng mga ito ang sakit na mas masakit pa sa kanyang paso. Si Laika Mariano lang naman ang nag-iisang babaeng minahal ni Cedric simula pa man noon. Naghiwalay lamang ang dalawa matapos na pinikot ni Laura si Cedric. Galit na lumaya si Laika at nagtungo sa ibang bansa. Akala niya noong pinakasalan siya ni Cedric ay magiging maligaya na siya. Pero kabaligtaran ang nangyari dahil bumalik si Laika para ipamukha sa kanya araw-araw na isa siyang walang kwentang babae.
Hindi ka mahal-mahal. At higit sa lahat, walang puwang sa puso ni Cedric. Wala naman kaming ginawang masama, Laura. We love each other at hindi ako pinilit ni Laika. Buliyaw sa kanya ni Cedric. Pumulupot naman si Laika sa batok ng asawa niyang tila sawa. Yes, unlike sa iba dyan na mga agaw na nga ang kapal pa ng muka. Right, darling? Nakangising wika ni Laika. Natawa ng pagak si Laura. Yes, pero at least honest akong tao. Si Cedric ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Hindi kagaya ng iba dyan na makapalang muka na matapos pumulupot sa asawa ko. Uuwi na naman sa mga bisig ng ibang lalaki. Hindi napigilang palatak ni Laura. Bahala na kung magalit si Cedric. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya. Pero hindi niya ugali ang nagpapaapi. Siya pa nga ang laging nagtatanggol ng mga inaapi. Kay Cedric lang siya magpapaapi at sa ina nito. Hindi sa malanding ito. Laura de la Torre, get out! Namumula sa galit na sigaw ni Cedric sa kanya. Pero hindi naman siya tanga. Alam niya ang karapatan niya bilang asawa. Kayo ang lumabas. Baka nakakalimutan mo, Cedric, na kwarto natin to. Kaya kayong dalawang lumayas. How dare you! Halos matanggal ang ulo ni Laura matapos tamaan ng malaking kamay ni Cedric. Nagbihis ito ng damit. Galit na galit talaga, Cedric. Hindi natuloy ang kaligayahan ninyong mga baboy kayo. Hiyaw ni Laura sa isipan habang sapo ang pisngi na pakiramdam niya ay namamaga pa. Nagulat na lamang si Laura nang may kinuhang folder si Cedric mula sa drawer. Isang agreement paper ang pabagsak na hinampas nito sa mesa. Sign these papers at pagkatapos ay huwag mo na akong pakialamanan. Pagkasabi noon, tuloy-tuloy na itong lumabas ng kwarto. Napasunod naman si Laika na itinapi ang kumot sa hubad nitong katawan. Napapapikit na lamang si Laura. Ang kapal talaga! Kumot ko yan, malandi! Sigaw niya kay Laika na tumatakbong humabol kay Cedric. Hindi niya maintindihan si Cedric kung bakit hanggang ngayon hindi nito makalimutan si Laika. Kung tutuusin ay mas maganda naman siya ng di hamak kay Laika. Kung katawan naman ang pag-uusapan, napakaganda rin ng katawan niya. Ang dami kayang naghahabol at nangangarap na maangkin lamang siya. Si Laika talaga ang minahal ni Cedric at wala siyang pakialam kung si Laika ay may ibang lalaki. Ang kapal din ng mukha ni Laika na namangka sa dalawang malaking ilog. Kay Cedric na magaling na cardiologist ng bansa at kay President Anthony Montecarlos. Grabe, ano kayang pinakain niya kay Cedric? Yung pechay niyang lanta? Oras na kaya para kalimutan niya na si Cedric? Sobrang sakit naman nun. Sadyang mapagbiro ang pag-ibig. Inibig niya ang isang taong walang pakiramdam at walang pakialam sa nararamdaman niya. Napahagulgol sa pag-iyak si Laura habang nakatitig sa agreement papers. Nakalagay doon na wala siyang karapatang pakialaman si Cedric sa buhay nito. Nakaklose pang bawal siyang manlalaki habang kasal sila at lahat ng kikitain niya considered as a conjugal property samantalang bawal niyang galawin ang pera ni Cedric. Ano siya, sinuswerte? No way! Magkakamatayan muna kami bago ko to pirmahan. Mga walang ya, ang kapal ng mukha niyang two-timer siya. Ang Cedric naman na tanga ay okay lang din sa kanya kahit nagawin siyang kabit. Akala mo kung sinong matalino ay mas bobo pa kaysa sa akin. Inis na kausap ni Laura sa sarili. Ano na nga lang ba ang gagawin niya ngayon? Mananatili na lang ba siya sa ganitong buhay? Pero mahal niya talaga si Cedric. Mahal na mahal. Kahit naglalakad siya sa isang malalim niyang mundo ngayon, pero umaasa pa rin si Laura na mamahalin din siya ni Cedric. Sana magising na ito sa kalukuhan kay Laika. Nagmamadali na lamang si Laura na tinanggal ang bedsheet niyang narumihan ng katawan ni Laika. Ayaw niyang mahawa sa sakit nitong kakatihan sa lalaki, kaya nilagay niya iyon sa labahan at pagkatapos nagmamadaling maligo. Malapit na pala ang oras ng shift niya sa pinagtatrabahuhang hospital na pagmamay-ari ng pamilya Valdez. 7 buwan na simula noong pakasalan siya ni Cedric, pero hanggang ngayon walang nakakaalam na siya ang asawa nito. Alam ng lahat sa hospital na may babae itong minahal at may asawa na. Kung alam lang ng lahat na siya ang asawa ni Cedric pero hindi. Habang ang babaeng pinili nitong mahalin ay ang babae ng presidente ng bansa. Tiyak na mapapahiya ito. Pagpipiestahan pa ng sambayan ng Marites. Ang komplikado din kasi ni Cedric na tao.
Hindi man lang siya nito pinakilalang asawa, kahit sa mga kasamahan nilang doktor. Wala nga itong pakailam kapag may lalaking lumalandi sa kanya. Inayos ni Laura ang sarili at tinapalan ng concealer ang eye bags niyang halata dahil sa pag-iyak. Ayaw niyang magmukhang dugyot sa harapan ng mga kasama niya sa hospital. Nagmamadaling sumakay sa motorsiklo si Laura para makarating na agad sa hospital. Baka masabo na naman siya ni Cedric kapag late siya sa shift niya. Napakaseryoso pa naman ito kapag nasa oras ng trabaho na ang pag-uusapan. Pagdating ni Laura sa Valdez Medical Hospital, kaagad niyang pinark ang motor sa parking space at tinanggal ang helmet. Gulat na gulat siya nang yapusin ng isang lalaki na kasuot ng jacket at ball cap. "Shh! Huwag kang maingay. Just cooperate with me." His hoarse voice seems familiar, pero hindi maalala ni Laura kung saan niya narinig yun. Hinubad nito ang jacket at tumambad sa kanya ang magandang hubog ng katawan nitong halata sa suot nitong fitted white shirt. Namilog na lamang ang mga mata ni Laura nang bigla siya nitong siniil ng halik sa labi. Nais niya itong itulak, subalit nakita niyang hinahabol pala ito ng maraming lalaking may bitbit na mga silencer gun. Mukhang gwapo naman ito plus maganda ang katawan na mabango. "Hoy babae, may asawa ka na." "Okay lang yan, malandi naman ang asawa mo at may kabit pa." Nagtatalo ang good and evil sa utak ni Laura, pero bago pa man siya nakagalaw, bumagsak na ang lalaki sa katawan niya. "Hey!" Noon niya napansin ang mainit na likido sa tagiliran nito. May tama ang lalaki, kaya dali-daling inalalayan ni Laura ang lalaki para dalhin sa emergency ng hospital. Tinulungan naman siya ng mga naroong guard ng hospital para magamot agad ang tama nito. Hindi pa niya alam kung gaano kalalim ang sugat nito sa tagiliran. Pero naramdaman niyang kumapit ito sa mga kamay niya ng mahigpit. "Gamutin mo ang sugat ko. May bala pa sa loob ng katawan ko. Huwag mong hayaan ng iba na mahawakan ang katawan ko." Namumutla nitong wika. Napakunot ang noo ni Laura, sabay tanggal ng bullcap ng lalaki. Napatangan na lamang si Laura nang masilayan ang gwapong mukha nito. "President Anthony Montecarlos?" Pabulong na bulalas ni Laura. Napapikit ito sa sakit. "Shh! Huwag kang maingay." Anitong tinakpan ng bibig niya gamit ang malaki nitong kamay. Kaagad na isinara ni Laura ang nakatabing na kortina ng emergency room. Niyabot sa kanya ng lalaki ang isang numero. "Call them." Utos nitong nahiga sa kama ng hospital. Mas gusto pa nitong unahin ang pagtawag sa kung sino mang Poncio Pilato kaysa sa tama nito sa tiyan. "Uunahin ko lang ang tama mo, Mr. President. Marami ng dugo ang nawala sa'yo." Nagulat na lamang si Laura nang hinila siya nito palapit sa katawan nito. "Call them ASAP. Baka matuntun pa ako dito sa hospital nyo. Gusto mo bang managot sa buhay ko?" Maotoridad na wika ng presidente ng bansa, pero para bang bingi ang magandang doktor na nasa harap na ipinagpapatuloy ang paggupit ng kanyang t-shirt. Aatakihin yata si Anthony sa sakit sa puso sa tigas ng ulo ng babaeng ito. "I said." Hindi niya naituloy ang sasabihin nang tinaliman siya ng mga mata ng magandang doktor. Napatangan na lamang si Anthony. Nakita niya na kung saan ang babaeng nasa harapan niya, pero hindi niya maalala kung saan. "Who are you, woman?" Tanong niya sa sarili na bahagyang napangiwi nang lagyan nito ng disinfectant ang kanyang sugat. Pawisan ang noo ni Anthony sa sakit na nadarama. Dahan-dahan naman. Namilog ang mga mata niya nang makitang may kinuha itong syringe. Ang haba pa naman ng needle. Para sa naman yan?" Kinakabahang tanong ni Anthony. Hindi naman napigilan ni Laura ang pagguhit ng magandang ngiti sa labi. "Anesthesia po, Mr. President. Baka kasi magsisigaw ka rito sa loob ng emergency room." "Sandali!" Huminga ng malalim si Anthony. Hindi siya sanay na ginagamot ng ibang doktor, maliban sa presidential medical team niya. Pero mukhang mapagkakatiwalaan din naman ng babaeng ito. Napapikit na lamang si Anthony nang tumusok na sa balat niya ang anesthesia. Maya-maya lang, tumalab na ito sa katawan niya. Malayang pinagmasdan ni Anthony ang magandang mukha ng doktor na nilinis ang kanyang sugat. "Medyo malalim ang tagos ng bala pero wala namang napinsalang organs. Thanks God. Heto, natanggal na, Mr. President." Bulalas ng doktor matapos linisan ang sugat ng presidente.
Napapangiti na lamang si Anthony. Kung dati ay napakasela niya, but this woman, sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, hinayaan niyang hawakan ng katawan niya na hindi siya nag-alala na may gawin itong masama sa kanya o kaya ay baka may balak itong turukan siya ng tranquilizer o kung ano-anong gamot. Maya-maya lamang dumating na ang mga bodyguard niya para sunduin siya. Takang-taka ang lahat sa hospital kung bakit naroon ang presidente ng bansa sa emergency room. Compensate her well. She saved me. Utos ng presidente sa mga bodyguard. Lumapit naman sa kanya ang PA nito na binigyan siya ng cheque na may lamang 500,000. Namilog ang mga mata ni Laura sa laki ng ibinayad nito. Kinawayan niya na lang ang pasyente ng inalalayan ng mga bodyguard. By Mr. President, hindi ko pala nasabi sa'yo na ang magiging first lady mo, kabit ng asawa ko. Wala sa sariling bulalas ni Laura. Hinubad niya na lang ang dugoang robe para labhan. Tumungo siya sa locker niya para kumuha ng ibang malinis na robe nang makasalubong si Cedric. You are late again, Miss Laura de la Torre. Mrs. Valdez, correction. Sa inis ni Laura dito ay hindi niya sana papansinin si Cedric pero baka mapahiya pa ito sa mga kasamahang naroon. Mga doctors na head ng hospital. Kanina pa po ako sa emergency room ng hospital. May pasyenteng nabaril kaya minadali ko sa emergency at hindi pa ako nakalagin. Kaswal na sagot ni Laura. I heard Dr. De La Torre saved the president just now, Cedric. Malaking halaga ang binayad ng presidente sa hospital at nagpaabot ng pasasalamat kay Dr. De La Torre. Wika ng isang matandang head doctor ng hospital. What? Naningkit kaagad ang mga mata ni Cedric na nakatitig sa kanya. Gustong matawa ni Laura. She knows that expression. Lumapit siya ng bahagya kay Cedric at bumulong. Don't worry, Doc Valdez. Hindi ko sinabi na kabit ka ng babae niyang si Laika. I zip my mouth. Gigil na gigil si Cedric na hinila ang mga kamay niya papasok sa loob ng opisina. Naiwan ng mga kasamahan nitong napapailing na lamang. Pagkapasok nila sa loob, itinulak siya ni Cedric sa sofa. Mabilis sa mga kamay nitong mahigpit na hinawakan ang maliit niyang pisngi. You've already grown your wings, huh? Nasasaktan ako, Cedric, ano ba? Hiyaw naman ni Laura. Napangisi si Cedric na kiniyumos ng marahas na halik ang mga labi ni Laura at kinagat. Napahiyaw si Laura nang bitiwan ni Cedric ang labi niyang duguan. You are just my plaything at wala akong karapatang asarin ako, Laura. Asik ni Cedric sa kanya. Napasa po si Laura sa labi niyang sugatan. Cedric, hindi mo ba talaga ako pwedeng mahalin? Kahit konti lang. I can love you, Ced, with all my heart. Ikaw lang naman ang lalaki sa buhay ko. Nakahanda ako maghintay kahit kailan, basta mahalin mo lang ako. Pumiyok ang boses ni Laura sa huling katagang sinabi. Ang sakit ng nadarama niya sa ngayon. Listen, kahit ikaw pang pinakahuling babae sa mundong ibabaw, hinding-hindi kita magagawang mahalin, Laura. Sinira mo ang lahat sa buhay ko. Nang dahil sa'yo, nagkaroon ng ugnayan si Laika sa presidente. Nang dahil sa'yo, ay nawala sa akin si Laika. Nang dahil sa'yo, nasira ang pangarap kong pakasalan si Laika. Kaya habang buhay mong pagdusahan ng lahat ng to. Matalim ang mga salitang binitiwan ni Cedric na sobrang sakit sa puso ni Laura. Tuluyang nalaglag ang luha niya sa mga mata. Ced, hindi ko naman kasalanan kung bakit nagkaroon sila ng relasyon ng presidente. Hindi ko tinulak si Laika para maging babae ni President Anthony. Kagustuhan niya yun. Muling dumapo sa pisngi ni Laura ang mga kamay ni Cedric. Kasalanan mo dahil kung hindi mo ako nilasing that night, walang mangyayari sa atin at hindi tayo makikita ni Laika. Hindi ako iiwanan ni Laika at hindi sila magkakaroon ng relasyon ni Anthony. At lalong hindi siya magiging kabit, kaya kasalanan mong lahat. Sigaw nito sa mukha ni Laura. Hindi mo ba naisip, ha? Walang alam si Laika kung bakit naroon tayo sa hotel na yun. Paano niyang nalaman ng tungkol sa atin? Mag-isip ka naman. Pinaglalaruan ka lang ni Laika at pinaikot ka lang niya. Singhal naman ni Laura, ngunit sinakal siya ni Cedric. One more word na paninira kay Laika and I'll send you to hell again. Napasalampak na lamang si Laura sa sofa matapos malakas na itulak ni Cedric. Napatulo na lamang ng tuloy-tuloy ang luha ni Laura. Ayaw niyang bumalik sa hell na sinasabi sa kanya ni Cedric. May trauma pa nga siya sa lugar na yun
Ang tinutukoy nitong hell ay ang branch hospital ng Valdez Medical Hospital na nasa borders ng bansang Alvabia. Palaging may giyera sa lugar na yun dahil nais pasukin ng mga barbaro ang west borderline ng Alamada. Puro mga napuputol ang paa, kamay, minsan ay labas ang bituka o kaya tad-tad ng bala ang mga pasyente roon. Nagigising ka na lang na niyayanig na kayo ng mga missile launcher. Ipinadala siya roon ni Cedric for 1 month right after ng seremonyas ng kasal nila bilang parusa nito sa kanya. Ganun kalupit ang dakilang asawa niya. Pinahid ni Laura ang sariling luha at tumayo para lumabas na. "Stop right there and fix yourself first." Bulyaw sa kanya ni Cedric. Takot itong makita siyang binugbog nito. Napangisi na lamang si Laura na lumabas. Bahala na kung hilahin pa siya nito muli. Wala na siyang pakialam. Sanay naman na siyang laging nasasaktan sa mga kamay ni Cedric. Gigil na gigil naman si Cedric nang tuluyang lumabas ng opisina niya si Laura. "Fool, tignan natin ang tigas ng mukha mong babae ka." Samantalang sa Grand Villa, sinuri ng mga doktor si Anthony. Okay naman ang sugat niya at malaking tulong ang mabilisang pagresponde ng babaeng doktor sa Valdez Medical Hospital para matanggal ang bala ng katawan ni Anthony. Napangiti na lamang si Anthony nang maalala ang magandang mukha ng babaeng nagligtas sa kanya. "Sino ulit ang doktor na yun, Raven? She look familiar to me." Tanong ni Anthony kay Raven na matagal niya ng PA at personal bodyguard na rin niya. Best buddy niya ito nung nasa army pa sila. Ito rin ang pinaka-close niyang kaibigan. Kapag silang dalawa ang magkaharap, ay sanay na siyang tawagin sa unang pangalan niya. Iniabot sa kanya ang isang folder na naglalaman ng files ng babaeng nagligtas sa kanya. "You can't believe this, Anthony. Naroon din ang babaeng yan sa Infinix Hotel the night na may nangyari sa inyo ni Laika Mariano." Namilog ang mata ni Anthony sa sinabi ni Raven. "Paano mong nalaman? Di ba wala na nga ang CCTV footage ng hotel?" Nakakunot noong tanong ni Anthony. Noong pinaimbestigahan niya kasi si Laika, na wala na raw ang footage dahil hindi siya makapaniwalang nagawa niyang makipag-sex kay Laika. Ngunit nagising siyang katabi ito sa kama. Iniabot sa kanya ni Raven ang isang flash drive. "Kuha yan ng dashboard camera ko that day. Ngayon ko lang naalala na may dashboard camera pa lang sa sakyan ko." 2 babae ang pumasok sa Infinix Hotel that day. Si Laika at si Doc De La Torre. Natigilan si Anthony na napahilot sa sentido. Hindi niya makakalimutan ang amoy ng katawan ng babaeng kasama niya sa kama. She smells like rose na kagaya ng amoy ng katawan ni Dr. Laura. Posible kayang si Dr. Laura ang kasama niya that night? Bakit ba kasi hindi malinaw ang mukha ng babaeng kasama niya sa memorya niya? Pero alam niya sa sariling hindi iyon si Laika. "Anthony baby, what happened to you?" Hiyaw ni Laika. Kaya mabilis na sinenyasan niya si Raven na itago ang mga papeles na nasa harapan niya. Mabilis na ibinulsa niya rin ang flash drive dahil kukumpirmahin niya pa ito mamaya. Nandito na naman kasi ang babaeng linta na sobrang kinaiinisan ni Anthony. Napabuga ng malalim na hininga si Anthony. "Just don't come near me. Masakit ang sugat ko." Umaastang wika ni Anthony. Napatikhim naman si Raven na nais matawa sa ekspresyon ng mukha ng kaibigan niya. Kulang na lang nito, maduwal nang makita si Laika Mariano. "I heard na may nangyaring masama sa'yo, kaya sobra ako nag-alala, Anthony baby." Akmang uupo na si Laika sa kama ni Anthony nang pigilan ito ni Raven. "Miss Laika, I'm sorry pero malala talaga ang sugat ng presidente. Hindi pa rin kilala at hindi pa nahuli ang mga umasulto sa presidente. Kaya hindi siya pwedeng gambalain. Kailangan niya pang magpagaling so please, take your leave right now." "Nag-aalala lang ako sa iyo, Anthony baby. Anyway, gusto sana ng mga magulang ko na mas mapadali ang kasal natin, my baby." Nakakahiyang hanggang ngayon, isa lamang akong usap-usapan at tampulan ng chismis ng bayan bilang babaeng umaakyat sa kama mo. Masisira ang reputasyon ko bilang sikat na artista sa bansa. Nakangusong na upo si Laika sa upuan na nasa tabi ng kama ni Anthony. Napapalatak na lamang si Anthony. "Sino namang may sabi sa iyong ipamalita na may nangyari sa atin?" Gustong bulyawan ni Anthony ang kaharap, but he restrained himself kahit papaano. Anak si Laika Mariano ng isang magaling na senador at mambabatas, kaya hindi pwedeng magkaroon sila ng hindi magandang pagkakaunawaan. Pilit ang mga ngiti ni Anthony
Nahinarap si Laika sabay itinaas ang pisngi nitong singbilog ng kabilugan ng buwan. Baby, I'm so busy. Lalo na sa borders ng Alamada. Ayoko marisk ang kaligtasan ng mamamayan ng bansa, lalo ka na Laika. So please, understand na hindi pa natin pwedeng asikasuhin ang kasal natin. Tiis-tiis mo na sa ngayon baby, okay? Ang lapad ng ngiti ni Laika. Thank you baby. Ako talaga ang priority mo. As always, I'll be good as promise. Sige magpahinga ka na. Aalis na ako. Raven, double the security at hanapin kung sino man ang gumawa nito kay Anthony. Utos ni Laika kay Raven na kaagad namang tumangu-tango. Napabunghalit ng tawa si Raven nang makalabas na si Laika sa kwarto ni Anthony. Baby, baby, baby. Tatawa-tawa na bulalas ni Raven na ginagaya pa sa harapan ni Anthony ang actions ni Laika. Binato siya ni Anthony ng bimpo na nasa mesa. Bigyan mo ko ng alcohol full. Inis na inis si Anthony. Nakaugalian niya na nagumala tuwing gabi sa Alamada na walang nakasunod na mga bodyguard. Tanging si Raven lamang ang nakakaalam na lumalabas siya ng Grand Villa dahil sa disguise niya. Pero ito ang unang pagkakataon na may nagtangkang mamaril sa kanya habang nagjo-joyride sakay sa paborito niyang Sniper 150 motorcycle. Siya talaga ang target ng mga yun at alam ng mga ito na siya ang nakasakay sa motorsiklo. Isang assassination na matagal ng plano ng mga kalaban niya sa politika. Pero sino naman kayang may lakas ng loob na bumaril sa kanya sa balwarte niya? Unang pagkakataon na may shooting incident sa loob ng Alamada. Simula ngayon hindi ka na pwedeng lumabas na mag-isa. Pwede kang mag-joyride sa motor pero kailangan mo ng backup. Matagumpay ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Laika nang makalabas ng palasyo na tirahan ng presidente ng Alamada. Naaamoy niya na ang nalalapit na titulong First Lady of the Alamada. Nahahawakan na ng pamilya nila ang kapangyarihan ng bayan ng Alamada. Kapag naikasal na siya sa presidente, oras na mapasa kamay niya na ang posisyon ng First Lady ng bansa, maisasalba niya ang palubog ng negosyo ng kanilang pamilya. Walang kwenta rin naman kasi si Cedric na walang ibang ginawa kundi ang maging magaling na doktor ng bansa. Heto tuloy siya't kailangan magtiis para lamang pakasalan ni Anthony Montecarlos para maisalba ang negosyo ng pamilya Mariano na lumulubog na. Samantalang sumapit ang founding anniversary ng Valdez Medical Hospital kaya bising-busy ang lahat sa event night na gaganapin mismo sa hospital. Habang si Laura ay exhausted na lumabas ng surgery room, dalawang magkasunod na surgery ang ginawa ng dalaga. Medyo masakit ang ulo niya. Nakasalubong niya ang inang janitor ng mismong hospital nila ng pamilya ni Cedric. Laura anak, pinaghanda kita ng kape, nasa mesa mo na anak. Napangiti na lamang si Laura na yumakap sa inang si Mela. Nay, kamusta ka na? Okay ka na ba? Kapag hindi pa maganda ang pakiramdam mo, huwag mo munang pilitin ha? Last week lang ay inatake ito ng alta presyon. Kaya naman sana niyang sustentuhan ng ina dahil malaki-laki naman ang sahod niya sa hospital bilang doktor, pero ayaw ng kanyang ina. Mas gusto pa rin itong patuloy na magtrabaho. Okay na ako anak, ikaw ba? Kamusta ka na? Nag-aalala ako sa iyo. Kamusta na kayo ni Doc Cedric? Baka sa mukha ng inang si Mela ang pag-aalala. Gustong maiyak ni Laura sa harapan ng ina, pero ayaw niyang dumagdag pa sa alalahanin nito. Kaya matamis ng ngiti ang ipinaskil niya sa mga labi. Okay lang ako, Nay. Huwag kang mag-alala. Magiging okay din kami ni Cedric. Anak, kapag hindi ka pa rin matanggap ng asawa mo'y wala namang problema kung umuwi ka sa bahay natin. Anak, huwag mong ipilit ang sarili mo sa pag-ibig na ayaw sa'yo. Tinapik-tapik ng nanay niya ang balikat at pagkatapos tumuloy na sa paglilinis sa may labi. Sa wakas ay natapos na rin ang lahat ng nakalinyang surgery ni Laura. Sobrang sakit ng katawan niya ng pagsulyap niya sa braso, mag-aalas 8 na pala ng gabi. Gagawin ngayon ang founding anniversary na iheheld sa malaking bulwagan ng Grand Base. Balitang napakaganda ng lugar na ito na mayroong special landing area para sa private plane na pag-aari ng presidente. Ang Grand Companies ang nagmamay-ari ng Grand Base at mga Grand Hotels kasama na ang Infinix Hotels na pagmamay-ari din ng presidente ng Alamada. Nagmamadaling nagbihis ng isang kaswal na damit si Laura matapos maligo. Kahit papaano'y gumaan ang katawan niya matapos maligo. Kailangan niyang dumalo sa selebrasyon, kundi lagot na naman siya sa biyanan at kay Cedric.
Nang makarating na siya, naroon ang mga kasamahan niyang doktor na nagkakasiyahan na. Samantalang mula sa di kalayuan, natatanaw niya si Cedric na kasama ng inang si Amelia na may kausap ng mga top-notch doctors ng bansa na dumalo sa event nila. As usual, narito siya sa isang tabi nang bigla na lamang siyang tawagin ni Amelia. "This is Dr. Laura De La Torre, one of our best doctors dito sa hospital. But she has a dark secret. She likes to drink with men, Dr. Rosal." Pakilala sa kanya sa matandang binata na kilalang playboy doktor na mula sa kabilang hospital. Napangisi naman si Dr. Rosal habang lihim na nagre-rebelde ang kalooban ni Laura. "Would you like a drink, Dr. De La Torre?" Mabilis na inabutan siya ng biyanan ng maiinom. Yes, magaling na drinker si Dr. Laura. This is one of her best assets kaya siya nakapasok dito sa hospital. Sa liit ba naman ang utak niya? Hindi ko alam kung anong kaya niyang ibigay sa mga HR. Tawanan ng mga naroon sa sinabi ni Amelia Valdez. Isang babaeng walang kwenta at bobo. Kung paano siyang naging doktor, hindi ko talaga alam. Pero kita niyo naman ang ganda ng katawan. Pamamahiya pa ni Amelia sa kanya. Mas lalong nagpupuyos ang damdamin ni Laura. Hanggang kailan ba siya magtitiis? Iniyabot sa kanya ni Amelia ang kupita na puno ng alak. "Ma'am, wala ko sa mood para uminom. I'm sorry." Pagtanggi ni Laura na inilapag sa mesa ang alak. Napayuko na lamang si Laura nang masalubong ang matalim na mga tingin ni Cedric na hindi man lang siya nito pinagtanggol. Napapalatak naman si Dr. Rosal sa ginawa ni Laura. "Tatanggihan mo ko?" "I'm sorry, Doc. I didn't mean to offend you. Pero pagod ako sa sunod-sunod na operation na ginawa ko kanina." Nagulat na lamang siya nang lumapit sa kanya si Cedric na bit-bit ang kupita ng alak. "Drink, Laura. Di ba ganito ang ginawa mo just to have my body? Bakit hindi ka iinom ngayon? Stop pretending to be clean." Kasunod noon, itinaas ni Cedric ang pisngi niya at binuhusan siya ng alak. "Yan ang napapala sa mga babaeng malalandi na kagaya mo. You know what? Nasusuka ako sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha mong babae ka." Hiyaw ni Cedric. Hindi na natiis pa ni Laura ang lahat ng pamamahiya ng mga ito sa kanya. "Tama! Grabing kapal ng mukha ng babaeng yan. Nagagawa niya talagang tiisin ang lahat basta mahalin lamang siya ng anak ko." Nakangisi namang bulalas ni Amelia. Lumapit pa sa kanya ang ginang na hinablot ang suot niyang damit, kaya lumantad ang maputing balikat ni Laura. "Kung ako sa'yo, lumayas ka na rito. Isa kang walang kwentang babae na dumidikit lamang sa anak ko. Ilang pulgada ba ang kapal ng pagmumukha mo, ha?" Mabilis na nagtaas baba ang dibdib ni Laura habang kita niya sa mga mata ng mga kasamahan niyang doktor ang awa. Pero walang isa man lamang sa kanila ang nagawang magsalita nang dahil sa takot na masisante. "Look, Laura, nagdadala ka lang ng kahihiyan sa hospital ko. Kaya lumayas ka na rito at dalhin mo na rin ang basura mong ina na pabigat lamang dito sa hospital ko. Babaeng walang kwenta, maharot." Noon ay tinitiis niya lang ang lahat ng ito kasi mahal niya si Cedric. Akala niya mababago niya ito pero hindi pala. It turns out na siya lang talaga ang umasa sa wala. At sa ngayon, hindi na kayang tiisin pa ni Laura. Kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, darating at darating ang araw na mapapagod ka na lang pala sa isang pagmamahal na ikaw lamang ang nakakaramdam. Ang taong minahal mo, sadyang manhid na hindi man lamang nakikita ang lahat ng sakripisyong ginawa mo. "Really? So tigilan na natin ang kalukuhang to." Inis na tinanggal ni Laura ang singsing na nasa finger niya na simbolo ng pagkakakulong niya sa pag-ibig niya kay Cedric. Hinampas iyon ni Laura sa muka ni Dr. Cedric Valdez. "Ayoko nang maging asawa mo, Cedric. Maghiwalay na tayo. Tutal, ako lang naman itong tanga na nag-aakalang mamahalin mo balang araw." Napasinghap ang lahat ng naroon matapos marinig ang sinabi ni Laura. Gulat na gulat ang mga kasamahan niyang doktor matapos malamang siya ang itinatagong asawa ni Dr. Valdez. "Tigilan na natin ang kalokohang to dahil pagod na ako sa lahat ng pananakit niyong mag-ina sa akin. Oo, kasalanan kong akitin ka at umakyat ako sa kama mo. Pero hindi ko hawak ang utak ng hitad na si Laika para makipagrelasyon sa presidente ng bansa. Kaya stop blaming for it dahil sadyang malandi ang mahal mong babae."
Dumapo ang mga palad ni Cedric sa pisngi ni Laura. Matapang na hinarap naman ni Laura si Cedric at ibinalik sa lalaki ang sampal nito. Halos matabingi ang mukha ni Cedric sa sampal na ni Laura sa kauna-unahang pagkakataon. Para yan sa katangahan mo, nang magising ka na sa kabubuhan mo. Muling dumapo ang mga kamay ni Laura sa mukha ni Cedric. Para yan sa lahat ng pananakit mo sa aking baboy ka. Muli pang dumapo ang mga kamay niya sa pisngi ni Cedric na mas lalong ikinatigagal nito. Para yan sa... Hindi na ituloy ni Laura ang sasabihin nang mapadako ang tingin ng lahat matapos lumapag sa landing area ang private plane ng presidente. Mula sa bulwagan na narito sa malawak na lawn ng Grand Bay ay kitang-kita nila ang pagpasok ni Presidente Anthony Montecarlos sa umiikot na glass door ng malawak na Grand Bay Hall. Matalim ang mga mata nitong nakatitig kay Laura na halos lumantad na ang katawan dahil sa pagkasira ng damit. Umugong ang bulong-bulungan habang gulat naman si Amelia at Cedric. Anong ginagawa ng presidente sa event ng founding anniversary ng Valdez Medical Hospital? What are you doing here? Asik ni Cedric na halata ang inis sa tono. Galit ito sa lalaking kaharap na kasintahan ni Laika na babaeng mahal niya. Gulat na gulat si Cedric nang hinablot nito si Laura. Napasubsob naman si Laura sa malapad na dibdib ni President Anthony. Anong ginagawa nila sa'yo? Tanong nito kay Laura. Litong-lito naman si Laura na nakatitig sa mga mata ni Anthony. Pero sa mga mata nito ay may nakikita siyang pag-aalala at simpatsya. Napatulo ang luha sa mga mata ni Laura. Hindi nakaligtas kay Laura ang pagtiim ng bagang ni Anthony na hinubad ang suot na coat at ibinalot sa katawan ni Laura. Inilibot nito ang paningin sa lahat ng naroon at napatawan ng pagak na hinarap si Cedric. Narito ako para sunduin ang First Lady ng Alamada na sinasaktan mo. Raven, lahat ng nanakit kay Laura tonight ay sampahan mo ng kaso. Lahat-lahat, lalo na ang mag-inang Valdez. Utos ni Anthony sa kanyang PA. Hindi nakatiis si Cedric na akmang hahablutin ng asawang nasa mga bisig ng presidente ng bansa. Laura is my wife. Bulalas ni Cedric. Well, not anymore. From tonight, Laura will be mine. Iniabot ni Raven kay Anthony ang nakahandang annulment paper ni Cedric at Laura. Sweetheart, narito ang annulment paper ninyo ni Cedric. Gusto mo nang hiwalayin ng lalaking yan, right? Masuyong tanong ni Anthony kay Laura. Bigyan mo ko ng ballpen. Masamang tingin ang ipinukol ni Laura kay Cedric na inabot ang ballpen mula sa bulsa ng polo ni Anthony. Kaagad na pinirmahan niya yon. No, nababaliw ka na ba ha? President Anthony, baka nakakalimutan mong si Laika ang fiancé mo. Nagsalubong ang kilay ni Cedric matapos sabihin ng mga katagang yon. Hindi niya lubusang akalain na ganito ang madarama niya matapos makitang nasa mga bisig ng ibang lalaki si Laura. Nakasakasama niya na sa loob ng isang kasalan sa iilang buwan. Tumaas bahagya ang gilid ng mga labi ni Anthony. Who would want a woman na nilaspag mo na ng paulit-ulit at halos araw-araw ha, Dr. Valdez? Sayong-sayo na si Laika. Akin na lang si Laura. Napasinghap naman ang lahat sa binitiwang kataga. Ang sikat na anak ng senador ay may nakatagong affair kay Dr. Valdez. Akmang aalis na si Anthony na binuhat si Laura sa mga bisig nang humarang sa daraanan nila si Cedric. Put down my wife. Asawa ko si Laura at may nangyari na sa amin. Hiyaw ni Cedric. Patuloy naman ang pag-iyak ni Laura sa dibdib ni Anthony. Sobrang kahihiyan ang inabot niya ngayong gabi. Dumagdag pa ang presidente ng bansa na parang may lagnat sa mga sinasabi. Mas lalong napatawa si Anthony, sabay sinenyasan ng mga bodyguard para alisin si Cedric sa kanilang daraanan. Maingat na inilapag siya ni Anthony sa loob ng private plane. Napaupo naman ito sa tabi niya. I'm sorry sweetheart, I was late. Hindi alam ni Laura kung ano ba talaga ang nangyayari ngayon. Hindi niya alam kung isa bang panaginip na niligtas siya ni Anthony mula sa sobrang kahihiyan o nagdideliryo na lamang siya sa ngayon nang dahil sa nangyaring kahihiyan sa harapan ng maraming tao at mga kasamahan niya. Pero pagod na ang katawang lupa ni Laura. Nakakaantok pa ang bawat haplos ni Anthony sa mahabang buhok niya. Ramdam din ni Laura ang banayad na paghalik ni Anthony sa mahabang buhok niya. Samantalang nagpupuyos ang kalooban ni Laika,
sa nangyaring live coverage sa TV kung saan naging instant maharot siya at malandi sa harapan ng lahat. Inis na tumungo siya sa bahay ni Cedric. Naratnan niya itong umiinom. Napakaraming basag na bote sa salas. "Tita, what happened?" Ngunit sa halip na sagutin siya ni Amelia, ay halos matabingi ang mukha ni Laika sa lakas ng sampal ng ginang sa kanya. Natigilan si Laika na sapu-sapu ang pisngi. "Liv, ang kapal ng mukha mong lokohin ng anak ko." "What did I do wrong, Tita Ami?" hiyaw ni Laika. Akmang lalapitan niya na si Cedric, ngunit pinigilan siya ni Amelia, sabay tulak sa katawan niya palabas ng mansyon. "Napakasinungaling mong babae ka. Alam na ni Cedric na ng gabing yun, walang ginawang masama si Laura sa kanya. Alam na ng anak ko na ikaw ang kasama niya that night at hindi si Laura. Niloko mo ang anak ko para lang mapalapit ka sa presidente. Ang kapal ng mukha mong lokohin si Cedric." Inis na inis si Laika sa ina ni Cedric na siya itinulak. "Yes, I trick him. I trick your son na sobrang lasing na lasing that night. But I'm selfish. Ang akin ay akin at akin lang si Cedric. Kaya hindi ako papayag na makakasama niya ang babaeng yun sa kama." Palatak ni Laika na matapang na hinarap si Amelia. Nanlumo naman si Cedric sa katotohanan mula kay Laika. "At bakit mo yun nagawa kay Laura?" "I'm just giving her a taste of her own medicine for loving you, Cedric. Mali ba yun? Hindi ba nag-enjoy ka rin na pahirapan si Laura?" "Ginawa ko lang ang tama. At tungkol kay Anthony, hindi ko mahal si Anthony. Ginagamit ko lang siya para masalba ang naluluging kumpanya namin. Walang nangyari sa amin. Nahiga lang ako sa kama niya para isipin niya na ako ang babaeng kasama niya that night instead of Laura." Nakangiting bulalas ni Laika na gustong aluin si Cedric para mawala ang galit nito sa kanya. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Laika mula kay Amelia. "Get out! Walang yakang babae ka!" Nanginginig ang katawan ni Laika nang makita ang maraming reporters na nag-aabang sa kanya sa labas ng bahay ni na Cedric. "Kasalanan mo to, Laura." Gigil na hiyaw ni Laika sa sarili. Nasadlak siya sa sobrang kahihiyan. Nawala na ng tuluyan ng chance niyang makapag-asawa ng presidente ng Zafiro. Nagising na lamang si Laura sa maliwanag na araw na galing sa bintana ng kanyang kwarto. Napabalikwas ng bangon si Laura. Paano siya nakauwi sa pamamahay nila ng inay Mela niya? Huling naaalala niyang kasakasama niya ay si Anthony, sakay sa eroplano. O nagdeliryo lang talaga siya. Kinapa niya ang noo, ngunit wala naman siyang lagnat. "Gising ka na pala." Nakangiting wika ng inay Mela niyang pumasok sa kanyang kwarto. May dala itong isang basong gatas. Takang-taka na napabangon si Laura. "Nay, paano ko nakauwi kagabi rito sa bahay?" "Tulog na tulog ka ng buhat ni President Anthony, anak." Namilog ang mga mata ni Laura. So totoo ang lahat ng nasa alaala niya. Hindi yun basta panaginip lamang. Napangiti ang inay Mela niya. "Inumin mo na yung gatas mo at pagkatapos maligo ka na. May naghihintay sa'yo sa labas. Hindi yan umuwi kagabit dito din natulog sa atin." Lalong naguluhan si Laura na lumabas ng kwarto. Maliit lamang ang bahay nila ng nanay niya. Paglabas niya ng kwarto, bumungad sa kanya ang sala at matatanaw na rin ang kitchen. Namilog ang mga mata ni Laura nang makita ang malapad na likod ng lalaki na kasuot ng simpleng gray t-shirt na hapit sa matipuno nitong katawan. "President Anthony Montecarlos?" Napatakbo si Laura sa kusina na inagawang sandok na hawak ni Anthony. "Anong ginagawa mo?" "Nagluluto ng almusal, ano pa nga ba?" Napalunok na lamang si Laura na napatitig sa napakabangong lalaki na nasa harapan niya. Bagong paligo ito at nakakadistract sa konsentrasyon niya ang kagwapuhan nito. Napabugan ng malalim na hininga si Laura na mas lalo pa yatang nalilito sa ginagawa ng lalaking nasa harapan niya. "Pwede ba wag kang nanggugulat? Umuwi ka na kung saan ka galing. Hindi ka bagay sa maliit naming bahay tsaka nakakalito ka." "Then, let me make it clear to you." Nakangiting wika ni Anthony. Napasinghap na lamang si Laura nang bigla siyang hapitin ni Anthony sa bewang. Nagiinit ang pisngi niya nang mapadikit ang katawan sa matigas na katawan ni Anthony. "Be my wife, Dr. Laura de la Torre. Be my first lady." Natatarantang napapakibot-kibot ang mga labi ni Laura, lalo na
Noong napadako ang mga mata ni Anthony, sa suot niya nakitang-kita ang loob dahil sa puting manipis na t-shirt. Tsaka pa lamang niya naalalang wala siyang suot na bra. Hindi nakaligtas kay Laura ang paggalaw ng Adam's apple ni Anthony. Kaya napag-cross niya ang mga bisig sa dibdib. Hindi naman nakaligtas kay Laura ang pamumula ng tenga ni Anthony na siya ay binitiwan. Maligo ka muna at magbihis para makapag-almusal na tayo. Pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Napakurap-kurap na lamang si Laura nang pinatay ni Anthony ang apoy. At nang hindi pa rin siya kumilos, mabilis na binuhat siya ni Anthony at dinala sa loob ng banyo. Gusto mo bang paliguan pa kita? Nanonod yun itong tanong. Mabilis na tinulak niya ang lalaki palabas at nagmamadaling isinara ang pintuan. Napahawak na lamang si Laura sa dibdib. Ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Ang presidente ng bansang Alamada ay natulog rito sa payak na pamamahay nila. Pinagluto siya ng almusal at binuhat siya papuntang banyo. Hindi maarok ni Laura kung ano ba talaga ang nangyayari. Pero mukhang mas matindi pa yata ito sa kasalanan nila ni Cedric noon. Samantalang kanina pa pabalik-balik sa pagsulyap sa orasan niya sa bisig si Cedric. Kanina pa siya nakatanaw sa labas ng hospital. Inaabangan niya ang pagpasok ni Laura ngayong araw. Hindi ito umuwi sa bahay nila kagabi. Matapos tangayin ng presidente ng bansa na si Anthony. Nasaan ka na ba, Laura? Lagi ka na lang late. Magulo ang buhok ni Cedric at malalaki ang eye bags. Mas tamang sabihin na hindi siya nakatulog sa pag-iisip kung saan dinala ni Anthony si Laura. Hanggang sa nagmamadali na lamang siyang pumasok sa hospital para dito na abangan si Laura. Doc Valdez, resignation letter po ni Dr. De La Torre. Pagbungad ng sekretary niya. Hindi nakapagsalita si Anthony matapos nilapag ng sekretary niya ang resignation letter ni Laura. Ilang minuto pa ang lumipas bago iyon binuksan ni Cedric. Kay Laura nga galing. No Laura, hindi ako papayag na iwanan mo na lang ako ng ganoon kabilis. Itinapon niya ang resignation ni Laura matapos itong lamukusin. Hinabulot niya ang coat at nagmamadaling umalis ng hospital. Pupuntahan niya si Laura sa bahay ng nanay Mela niya. Nakakapanibago ang loob ng bahay niya kanina. Nang pagising niya, walang Laura ang nagluluto ng almusal. Walang amoy ni Laura sa ibabaw ng kanilang kama. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nagkaganito, pero kasalanan lahat ito ni Laura. Kung hindi siya nito inakit, hindi siya makakaramdam ng ganito ngayon. Samantalang isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Laika mula sa amang si Donato Mariano, isa sa mga mambabatas sa bansang Alamada. Dad, you're disgusting at buong bayan pa talaga ang nakakaalam sa baho mo. Now, kahit saan ako magpunta, may mga reporter na nakasunod sa akin asking your whereabouts. Sigaw ni Senator Donato kay Laika. Napaiyak na lamang si Laika. Hindi ko alam kung paanong nalaman ni Anthony ang tungkol doon. Pero ako mismo ang sumira sa lahat ng CCTV footage ng in Phoenix that day. Kaya hindi ko inaasahan na malalaman ni Anthony ang tungkol doon. Umiiyak na bulalas niya sa ama. I think that Laura, siyang nagsabi kay Anthony about everything. Pamimintang pa ni Laika. Napaangat naman ang kilay ni Senator Donato. And how could it be? Gayong nagising na lamang siya ng mga oras na yun na nasa tabi na ni Cedric. Donato naman, she has ways. Nagawa niya ngang pakasalan si Cedric, hindi ba? That kind of woman is a slut. Sabat naman ng ina ni Laika. Pinakasalan niya nga si Cedric, di ba? Pagsang-ayon naman ni Laika para paamuin ang nanggagalaiting ama. Noon din ay bumunghalit ng iyak si Laika. Daddy, what should I do? Hindi naman iniwala sa akin si Anthony at ayaw niya na sa akin. Gagawa ko ng paraan. Kung hindi ka na niya pakakasalan, pues sisirain natin ang pangalan niya at aalisin natin siya sa pwesto. Napahilot ng sentido si Donato. Napasinghap si Estefania sa balak ng asawa. Donato, maghunos dili ka. Kilala mo si President Anthony Montecarlos. He is not someone so easy to mess up. Paalala ni Estefania. Napapangisi naman si Donato. Yes, pero kapag hindi niya titigilan ang kalokohan niya with that Laura, mawawala sa kanya ang lahat. Lalo na ang kapangyarihan niya bilang presidente. Aalisin ko siya sa posisyon at hihikayatin ko ang Senado para magawa ang mga bagay na yon.
Walang imposible sa kapangyarihan ng Senado, lalo na kapag umanib din sa amin ng Kongreso. Isang masamang plano ang nabuo ng mag-amang Donato at Laika laban kay Anthony to gain the people's sympathy. Samantalang magkaharap na sila ni Anthony matapos kumain ng almusal, nakagawa na rin siya ng resignation letter para sa hospital ng mga Valdez. Wala na siyang muka para bumalik sa lugar na yon matapos siyang ipahiya ni na Cedric at ng inang si Amalia. Pinag-file niya na rin ng resignation ng ina na pinadala na lamang nila sa courier. Ano bang pag-uusapan natin at hinintay mo pa talaga ako magising? Tanong ni Laura sa binatang presidente ng kanilang bansa. Seryosong-seryoso si Laura. Sa ngayon kasi, hindi pa nagsisink in sa kanya ang lahat ng nangyari kahapon. Seryoso naman ang mukha ni Anthony na nakatitig kay Laura. Ikaw ang kasama ko that night sa Infinix Hotel at hindi si Laika. Nalaman ko ito matapos kong pinaimbestigahan muli ang nangyari noon. You look familiar noong araw na tinulungan mo ko. But I have unclear memories about that night, kaya hindi ko maalala halos ang mukha mo. Nagulat si Laura sa nalaman, subalit nung pinakita sa kanya ni Anthony ang video sa labi ng hotel, kitang-kita niyang pumasok siya sa kwarto ng presidente sa pag-aakala niyang kwarto iyon ni Cedric. After a while ay lumabas si Anthony. Mula sa kuha ng CCTV, nakita niya ang isang staff ng hotel na pumasok sa kwarto ni Anthony at lumabas itong dala na siya sa mga bisig na tulog at walang kamalay-malay na nilipat sa katapat na kwarto, sa kwarto ni Cedric. Pagkatapos ay nagmamadaling pumasok si Laika sa kwarto ng presidente habang hindi pa ito nakakabalik. Hindi mo man lang ba nakita ang mukha ng babaeng katabi mo sa kama at inakala mong si Laika? Hindi niya alam kung mahihiya o matatakot sa nangyari. Pero bakit parang kasalanan pa niya ang nangyari? Nakita, but that night ay may lagnat ako't nagdidelirio. Kaya hindi ako sigurado sa mga alaala ko. Lalo na noong pagbalik ko ay si Laika na ang nasa tabi ko. I'm sorry, I made you suffer. Napatiim ang mga titig ni Laura sa senseridad ng mga sinasabi nito. Napayuko na lamang si Laura. Ano bang binabalak ng lalaking to? Pakakasalan din ba siya dahil sa one night stand na yun at pagkatapos ay gantihan siya kagaya ni Cedric? Ano bang problema ng mga lalaking to? Siya dapat ang naagrabyado dahil siya ang babae. You're a virgin and I am your first man. Hindi na ituloy ni Anthony ang sasabihin. Namilog ang mga mata ni Laura na tinakpan ng bibig ni Anthony. Ang laswa naman ng bibig ng presidenteng to. Napatayo pa si Laura para maabot ang bibig nito dahil kahit nakaupo ito, matangkad talaga ang lalaking kaharap. Hindi ba pwedeng kalimutan na lamang natin ang tungkol sa bagay na yun? Dalang-dala na ako kay Cedric. Pinagpilitan ko ang sarili ko sa isang maling tao. And that bitch Laika, plano niya pala tong lahat. Ang galing niyang umarte na nasasaktan that day nang makita niya kami magkatabi sa kama ni Cedric. But all this time ay pakana niya lahat. Napaluhan na lamang bigla si Laura sa kanyang sinapit. She spent her night with the wrong man and married the wrong man. At ngayon, mukhang magiging kasalanan pa niya na nakasiping ang presidente. That was a mistake kaya kalimutan na lang natin. Napatigil sa pagsasalita si Laika nang hinila ni Anthony at niyakap. Hindi ako papayag na kalimutan ng gabing yun. How dare you to tell me to forget about everything? Gayong kay tagal mo nang ginugulo ang isipan at puso ko. I can't forget you, Laura. Bulong nito sa tenga ni Laura. Tila ba may kung anong sensasyon ang bumangon sa katawan ni Laura nang maramdaman ng mainit at mabangong hininga ni Anthony na nasa tenga niya. You can't tell me to forget about everything. Hindi ako makapaniwala na si Laika ang kasama ko that night, kaya hindi ko siya pinakasalan. Not until pinagtagpo ang landas natin sa hospital. I remember the smell of your skin from that night. I remember your lips and every curve of you. Laura, hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Plus nawawala pa ang footage ng CCTV sa hotel. Pinarestore ko na yan sa mga IT experts. At ano, pakakasalan mo ko tapos isasaktan mo ko. Tapos ay ipapamukha mo sa akin na isa akong malanding babae na basta na lamang umaakit sa kama ng ibang lalaki. I never slept with anyone. Sa'yo lang at akala ko si Cedric ka. Pusong to. Hindi ko naman hiniling na mamahalin ko ang kumag na yun datlong. Bumuhos ang mga luha sa mga mata ni Laura nang maalala si Cedric at ang lahat ng sakit na dinulot nito sa kanya.
Isang matipunong braso ang pumulupot sa buong katawan ni Laura, sabay siil ng halik sa mga labi niyang nakaawang. Ang mainit na mga labi ni Anthony ng gabing yun. Ang mga yakap nitong puno ng pag-iingat ay nadamang muli ni Laura. Hindi ko gagawin sa iyo yun. Hindi kita sasaktan, Laura. I will prove to you na hindi lahat ng lalaki ay kagaya ni Cedric. Pero presidente ka ng Alamada. Tanging namutawi sa mga labi ni Laura. Kung si Cedric noon ay isang pinakamagaling na doktor ng bansa, habang siya isang simpleng doktor lamang ng hospital ng mga Valdez. Paano pa kaya si Anthony na presidente ng bansang Alamada? And so? Anong and so? And so lang ang sasabihin mo? Hindi makapaniwalang bulalas ni Laura. Frustrated ang mga mata ni Anthony na hinawakan si Laura sa pisngi. So what kung presidente ako ng bansa? Tao ako, Laura, at may damdamin. May pusong handang mahalin ka. Napapailing na napangiti na lamang si Laura. Hindi naman siya ganun ka-judgmental at sarado ang utak. So mamahalin mo pa ako, hindi pa mahal President Anthony. Tsaka na lamang natin pag-usapan ng kasal-kasal na yan kapag mahal na natin ang isa't isa. Deal? Matamis naman ang ngiti ang sumilay sa labi ni Anthony. May trauma na si Laura sa past relationship nila ni Cedric. Kaya alam na alam ni Anthony na matinding panunuyo ang kailangan niyang gawin sa babae. Pero hindi siya nagkamali sa babaeng ito. May mabuti siyang puso at yun lang ay sapat na para kay Anthony para hayaan ng sariling tuluyang mahulog ang loob kay Laura. Deal. Tawanan silang dalawa ni Anthony at sabay na natahimik nang biglang sumeryoso si Anthony. So anong gusto mong gawin sa buhay mo ngayon? Muling napangiti na lamang si Laura na idinipa ang mga bisig. Tsaka tumungo sa tabi ng nakabukas na bintana. Napasunod naman si Anthony kay Laura. Napakaganda ng silhouette ni Laura na tinatamaan ng gininto ang araw na nagmumula sa labas ng bintana. I just want to find myself, Anthony. Napakasarap ang lumaya mula sa kulungan na yon. Gusto kong magsimula ng panibagong buhay na malaya sa lahat ng sakit. I just wanted to become myself na nawala sa mga nakalipas na buwan. Halos hindi ko na mahanap ang sarili ko. In that case, bakit hindi ka lumipat sa public hospital para magtrabaho? Doon sa hospital ng gobyerno ng Alamada ay marami kang matutulungan ng mga mahihirap na tao. I'll secure a place for you in that hospital, Doc Laura. Wika ni Anthony. Matatanggap ako doon? Sigurado ka't makakatulong pa ako sa mga tao? Bigla ang pagsalakay ng tuwa sa puso ni Laura sa sinabi ni Anthony. Hindi niya aakalain yun dahil laging sinasabi sa kanya ni Amelia na kahit sa ang hospital, walang tatanggap sa kanya maliban sa hospital nila. Kaya napayakap na lamang siya sa binatang presidente na nasa likuran niya. I'm so happy, sorry. Mabilis namang bumitaw si Laura kay Anthony at namula ang pisngi sa nagawa. Sumilay ang pilyong ngiti sa mga labi ni Anthony habang nakatitig sa namumulang pisngi ni Laura. Kaagad na natataranta si Laura na bahagyang lumayo kay Anthony. Ang init ng mukha niya sa sobrang lapit ni Anthony sa kanya. Kaya nag-iisip na lamang ng lusot si Laika para maiwasan si Anthony. Kailan ako magsisimula? Pilit niyang ikinalma ang nagwawalang puso. Anytime you want. Habang mula sa di kalayuan, natatanaw ni Cedric sina Anthony at Laura sa nakabukas na bintana. May kung anong kurot sa puso ang nadarama ni Cedric na mabilis na lumayo sa lugar na yun. She is my wife at hindi ko pinirmahan ang annulment paper na yun. Akin ka lang, Laura. Ikaw ang naunang nanggulo sa buhay ko, so you have no way to escape from me. Sa mga sumunod na araw, sobrang saya ni Laura. Nakaramdam siya ng kung paanong mabuhay ng malaya. May ilang mga pagbabagong naganap sa buhay niya, pero nakakatuwa at hindi malungkot. Gaya na lamang ng napakalaking sahod niya sa hospital. Idagdag pang masaya siyang kasama ang mga simpleng pasyente na may respeto sa kanya at mataas ang tingin sa kanya bilang doktor. Ibang-iba noong nasa hospital siya ng mga Valdez. Isa siyang doktor, pero kung ituring ng mga mayayamang pamilya, ay tila isa siyang utusan na caregiver. Isa pang nagpapangiti sa kanya ay ang kanyang hatid sundo na si Anthony sakay ng isang motorsiklo. Nakakatawa pa kasi kung ano-ano na lamang ang disguise nito para hindi makilala ng mga tao. Good morning, Doc Laura. Pagbati pa sa kanya ng mga kasamahan niya pagdating niya sa hospital. Mas lalong gumaganda ang araw niya.
kapag nakikita ang mga bulaklak na pinapadeliver ni Anthony mula sa palasyo. Nagmistula ng hardin ng kanyang opisina sa dami ng bulaklak. Sayang kasi kapag itatapon na hindi pa natutuyo. Doc Laura, pinatatawag ka raw po ng bagong director natin. Balita ko'y galing sa magandang hospital yan at magaling na cardiothoracic surgeon. Bungad sa kanya ni Nurse Pam, biglang kinabahan si Laura. Pakiramdam niya ay may paparating na namang dilubyo sa kanyang buhay. Ikinalma niya ang sarili na tumungo sa opisina ng bagong direktor. Napatangan na lamang si Laura nang bumungad sa kanya si Cedric. Ibang-iba ang anyo nito sa nakasanayan. Magulo ang buhok na parang ilang araw nang walang ayos. May balbas na dati ay napakakinis na muka at nangangalong mata. Mukhang pumayat din. Sit down, Laura. Baritonong wika nito nang siya ay makita. Napabuga ng malalim na hininga si Laura. Hindi na kailangan. I will file my resignation right away. Akmang lalabas na siya ng pinto, ngunit mabilis ang mga kilos ni Cedric na hinablot ang isa niyang braso. Laura, sandali. Pigil ni Cedric sa kanya. Bitiwan mo ko. Ayoko nang magkaroon ng anumang kaugnayan mula sa iyo, Cedric. I'm so sick and tired of the things na hindi pwedeng ipilit. Let my hand go. Bulalas ni Laura. Natigilan siya nang makita ang pamumula ng mga mata ni Cedric. Umaambang ang luha doon na pinipigil ng lalaki. Laura, I'm sorry. Sana bigyan mo ko ng isa pang chance. Ngayon ko lang nakita ang halaga mo sa buhay ko, Laura. Ngayong iniwan mo ko. Tuluyang bumuhos ang damdamin ni Cedric. Mahigpit na niyakap nito si Laura. Bitiwan mo ko, Cedric. Sobrang sakit ng dinala mo sa akin, Ced. Hayaan mo na akong sumaya kahit ngayon lang. Hayaan mo na akong lumaya. Lumipas na yung pagpapakabaliw ko sa'yo. Nagising na ako sa kahibangan ko, Cedric. Itinulak niya ang lalaking dati ay minahal niya. Ang lalaking dati ay nagiging dahilan ng pag-ikot ng mundo ni Laura ay tuluyan nang nawala sa kanyang buhay. Ang lalaking akala ay buong buhay niyang mamahalin at makakasama na si Cedric, tuluyan nang nawala sa kanyang puso. Wala na siyang nadarama pa kay Cedric sa ngayon kahit konti. Wala na ang dating lukso at tuwa ng puso niya kapag nakita ang lalaking ito. Hinding-hindi ko nababalikan ng isang pag-ibig na minsan sumira ng buong pagkatao ko. Nagmamadaling binuksan niya ang pinto at bumunga doon ang madilim na mukha ni Anthony. Nagkagulo rin ang mga naroong pasyente at mga tao na nakikiisyoso kung bakit narito ang presidente sa loob ng public hospital. Napasinghap na lamang siya nang bigla siyang yakapin ni Anthony. God, Laura, sobra ako nag-alala sa'yo. Anong ginawa mo kay Laura, ha? Dinuro nito si Cedric at hinablot ang kwelyo. Uundayan sana iyon ang suntok ni Anthony, subalit pinigil ito ni Laura. Anthony, tama na, wag mong gawin yan. Ayoko mapasama ka dahil sa akin. Napaluhan na lang si Laura na niyakap ng mahigpit si Anthony mula sa likuran. Tila naman nahimasmasan sa galit si Anthony na pinakawalan si Cedric ng maramdaman ng pagtagos ng mainit na likido sa mga mata ni Laura. I'm sorry, sweetheart. Mabilis na niyakap muli ni Anthony ang luhaang si Laura. Habang nagmamadali namang pinalabas ni Raven si Cedric at isinara ang pintuan ng opisina nito. Naiwan ng dalawa na bumuhos ang mga pinipigilang damdamin. Mabilis na siniil ni Anthony ng halik ang nakaawang na labi ni Laura. Mainit ang mga labi ni Anthony na gumagalaw sa ibabaw ng labi niya. Gaya nung unang pagkakataon na inangkin siya nito. Puno ng pag-iingat at puno ng pananabik. Hindi na napigil pa ni Laura ang sariling tugunin ang bawat galaw ng mga labi ni Anthony. Napakapit na lamang siya sa matitipuno nitong balikat. Walang pakailam si Anthony sa sasabihin ng lahat tungkol sa kanilang relasyon. Pinatahimik nito ang Senado na nangingialam sa panunuyo nito kay Laura. Kahit presidente siya ng bansa, ay tao din siyang may damdamin at nagmamahal kay Laura de la Torre. Kaya kahit sinong Poncio Pilato pa ang haharapin ni Anthony, wala siyang pakailam doon. Nakahanda siyang ipagsigawan sa buong mundo ang pagmamahal niya para sa babae. Sa mga sumunod na araw, napuno ng pambabatiko si Anthony sa media at mga matataas na angkan ng alamada dahil sa pakikipagrelasyon nito kay Laura. Pinangungunahan iyon ng ama ni Laika na si Senator Donato Mariano. Hati ang opinyon ng mga tao sa bansa. Maiilang suportado ang relasyon ng presidente at ni Dr. Laura. Hanggang sa matapang na hinarap ni Laura
ang mga taong bumabato sa kanila ni Anthony ng mga masasamang salita na ikinagulat ng husto ni Anthony habang siya'y nasa palasyo. Nag-viral ang live video ni Laura. Oo, presidente ng bansa si Anthony. Pero wag niyong kalimutan na si Anthony ay simpleng tao pa rin na may pusong nagmamahal at umiibig. Walang kinalaman ng puso ni Anthony sa kanyang serbisyo sa lahat ng sektor ng publiko. Lalo na sa katapangan niya sa pagharap ng threat ng mga rebelde sa bansa't mga terorista. Kailan ba nagkulang si Anthony sa kanyang serbisyong publiko? Kinakabahan si Laura, ngunit pinagpatuloy niya ang pagsasalita sa harapan ng kanyang cellphone. Bakit noong si Laika na anak ng senador ang naging kasintahan niya, hindi niyo pinakailaman si Anthony? Anong taon na nga ba ngayon? Bakit may mga ganyang pag-iisip pa rin na ang mahirap ay para sa mahirap at ang mayaman ay para sa mayaman? Ang mga taong kagaya niyo ang dapat mag-isip. Mahiya dahil masyadong maliit ang mga utak ninyo. Hindi ako at si Anthony. Kayong mga taong walang ambag sa lipunan. Mga taong walang ibang iniisip kundi ang pagpapayaman. Sandaling tumigil si Laura nang makitang napakarami ng views ang ginagawa niyang live. Ikaw, Senator Mariano, bakit hindi mo disiplinahin ang anak mo sa ginawang panluloko niya kay Anthony? Bakit hindi mo harapin ang palpak mong project na gumuhong tulay sa bayan ng San Vicente? Hindi ba dapat yun ang tutukan nyo ng pansin, hindi ang personal na affair ni President Anthony Montecarlos? Napatigil na lamang si Laura nang bigla ang pagdating ni Anthony sakay ng isang chopper na naglanding sa malawak na rooftop ng hospital. Grabe ang mga comments sa live ni Laura nang makitang biglang dumating si Anthony sa kinaroroon ng rooftop ni Laura. Parang sumabog na ang notifications ng cellphone ni Laura. Nakangiting nakadipa si Anthony na lumapit sa girlfriend niyang matapang na hinarap ang mga pakailamera at pakailamerong media at personalidad. I love you so much, my first lady. Ang tapang ah. Nakangiting bulalas ni Anthony, nayakap si Laura at pinatakan ng halik sa noo. I love you too, Mr. President. Sabay na naglapat ang mga labi ng dalawa at nakalimutang hindi pa pala na off ang live coverage ng live video ni Laura. Mapagbiro ang tadhana, laging nasa huli ang pagsisisi. Kung kailan ay wala na sa iyo ang tao, tsaka mo pa malalaman ang kanyang halaga sa iyong puso. Pinatay ni Cedric ang telepono niya at napatulo ang luha. Kitang-kita niyang mahal na mahal ni Anthony si Laura. Isa ng pagmamahal na hindi niya naibigay kay Laura. Pinahid ni Cedric ang luha at pinirmahan ang annulment paper nila ni Laura. Nurse Pam, pakibigay ito kay Doc Laura. Laylay ang balikat niyang tumungo sa surgical ward para suriin ang mga pasyente. Oras na siguro para palayain niya na si Laura. Tahimik na tinanggap ni Laura ang envelope mula kay Nurse Pam. Nang mabasa niya ang nilalaman, napatingin siya sa malayo. Tila iniisip ang lahat ng pinagdaanan. Sa wakas, tuluyan na siyang nakalaya. Hindi lang sa kasal na matagal ng patay, kundi sa lahat ng sakit at pag-aalinlangan ng nakaraan. Niyakap siya ni Anthony mula sa likuran. Tapos na, wala nang hahadlang sa atin. Tumango si Laura at ngumiti. Simula na ng bago, Mr. President. Kasabay ng paglubog ng araw sa likod ng hospital ay ang pagsikat ng panibagong pag-asa para kay Laura at Anthony. Isang pagmamahala na ipinaglaban, pinagtanggol at sa wakas, pinakawalan ng nakaraan. Sa kabilang banda, si Cedric ay tahimik na naglalakad sa hallway ng hospital. Hindi na siya bumaling pa, hindi dahil wala na siyang nararamdaman, kundi dahil alam niyang mas mahalaga ang tunay na kalayaan ni Laura kaysa sa pangahawak sa isang pagmamahal na matagal nang wala sa kanya. At sa dulo ng lahat, sa kabila ng ingay ng mundo, isang simpleng katotohanan ng nanaig. Ang tunay na pag-ibig kailanman hindi kailangang ipilit.